Hello, happy Sunday sa inyong lahat. Meron ako nabasa dito na pinost kahapon lang no, ni Pinoy History. I don't know if it's totoo, pero alam ko nangyayari talaga ito. Then marami na ring celebrity ang nakaranas din ng ganito. Hindi lang celebrity, kahit mga Pinoy, no. So ito ay kwento ni Pinoy History. Si Casey Concepcion, kilala nyo? Si Casey Concepcion ay anak ni Gabby tsaka ni Sharon, di ba? Ayusin ko lang yung screen ko, ha. Ito si Casey Concepcion, no. Gandang-ganda ako dito. Ang layo ng itsura niya dun sa anak ni Kiko tsaka ni Hindi, maganda din naman yung anak ni Kiko, yung Frankie, kaya lang mataray ang mukha. Pero ito, maganda talaga si Casey Concepcion. So, ito yung istorya. Sa simpleng pananamit, pumunta si Casey Concepcion sa isang luxury bag sa Los Angeles, California. Nagandahan ang aktres sa mga bag na nakita niya, na agad na nagpa-assist sa isang salesperson. Pagbungad nito na masyadong mahal, pagbungad nito na masyadong mahal daw ang YSL na bag. Yung YSL, kalibel nito yung mga Chanel, di ba? Louis Vuitton, tama ba ako? Wala kasi akong alam sa mga bags pero nakikita ko yan eh. Luxury brand yan, di ba? Yung YSL. Masyado daw mahal ang YSL na bag. Inakala ng salesperson na di nito kayang bumili ng mamahaling bag. Sagot ng actress, I'm not asking if they're expensive or not expensive. I'm asking to see the designs. Sabi nung salesperson daw, okay, which one do you wanna see? Suede or leather? Sabi gano'n ni Casey Concepcion, both. I just wanna see what you have. Banat sa kanya, masyadong mahal daw. Sabi nga ng salesperson, I will show you yung mas maliit, the smaller one. Mas mura yon para sa'yo. Sabi nga ng salesperson. I'm not asking for the price. Hindi daw niya tinatanong ang price. I have to decide if I like what it makes me feel. Sabi ni salesperson, you didn't want to know about the price of these bags. I will show you this mini version of these bags. Forget the big version because it's too expensive, dear. Mahal yon, yung malaki daw, yung mga maliliit na pinakita sa kanya. Nagulat at nanlaki ang mata ng salesperson ng binili ni Casey. Ang di lamang isa, kundi dalawa sa pinakabagong edisyon ng purse ng YSL. Sa piso, nagkakahalagaan ang dalawang bag ng ₱1,000,000. Anya, hindi ito pagpapamuka sa naunang nag-assist, kundi talagang naibigan niya lang ang bags na yon. Ang komisyon sa bawat item ng mga empleyado sa mga ganito ay mapupunta sa taong nag-assist sa customer. Ang ikalawang taong nag-assist sa kanya ay malinaw na hindi siya hinusgahan, sa halip pinakita sa kanya ang lahat ng disenyo ng YSL bags para siya ay mas makapili. Marami ng ganitong kwento ang celebrities, kahit si Regine Velasquez ay hindi man lang inassist sa isang luxury store. Maging si Oprah ay na-discriminate din. Moral lesson, don't judge the book by its cover. You will never know kaharap mo na pala ang mga taong totoong mayaman. Si Casey ang kauna-unahang teen star sa edad na 19 years old na naging bilyonaryo noong 2005. Ang kauna-unahang artista na naging billionaire, properties in pesos, ay ang kanyang ina na si megastar Sharon Cuneta mula 1996. Napakaraming investment nito, kabilang na ang mga properties ang naimpundar niya sa mga commercial at proyektong ginawa niya noon. Mga bahay, sasakyan, bags at mga resorts. Top 3 si Casey na may malaking collection ng LV bags, Louis Vuitton, at iba pang mamahaling signature bags at dresses bukod kina Jinky Pacquiao, Alice Eduardo at Gretchen Barreto.
Sa kabila ng karangyaan, parte pa rin nito ang pagkakawang gawa na hindi pinapaalam at binibroadcast sa media o sa kanyang social media. Si Casey rin ay naging ambassador ng UNICEF kung saan nakiisi ito sa layuning mapakain ang mga batang nagugutom sa mundo. Mabait ito si Casey Concepcion talaga. Kabilang doon ang pag-donate niya ng tone-toneladang relief goods sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan noon. Hindi na aktibo sa show business si Casey at piniling mamuhay kasama ang pamilya ng kanyang ama sa abroad. So, na-discriminate siya sa She was belittled because the salesperson thought she had no money for the expensive YSL bag. Yan ang madalas na pagkakamali ng mga salesperson. Yan ang sinasabi ko kadalasan pagka nagkakandak ako ng orientation about customer service. Sa totoo lang, mga kababayan ko, yung mga totoong mayayaman, hindi naman Hindi naman, minsan nga, Bisaya pang magsalita yung mga yan Mga Cebuano, ang daming mayayaman sa Cebu. Isa na yung mga Gokong Way. Cebuano yung mga yun Si Ma'am Rubina, nung naging boss ko ito sa Robinson Supermarket dati, pag pumupunta yan, hindi mo akalaing bilyonaryo yung pumorma. Oo, maayos naman siyang pumorma, pero hindi yung donya-donya type. 'Di ba? Malalaman mo na lang na nandiyan si Ma'am Rubina pag may mga bodyguard ng poposte do sa store. Bilyonaryo kasi yun Pag nararamdaman ko nakalakos na kulay green, nung araw yun ang suot ng mga bodyguards nun lakos na kulay green na polo shirt. Nandiyan na si Madam. Tapos pagka kausap ka nun, Bisaya yung accent niya Tapos pag nagsalita siya, aakalain mong mata pobre, pero wala lang sa kanya yon. Malakas ang boses niya Siyempre tatanungin ka doon sa store. Itong mga customer mo na to, ito yung mga squatter sa labas, di ba? Tapos titingin yung mga customer. Ito yung mga squatter sa labas, di ba? Yun yung mga mahihirap na nakatira dyan sa tabi ng ilog. Ganun siya magsalita, pero sa kanya wala lang yun. 'Di ba nahiya tayo, nakakaya baka sabihin minamata mo yung mga customer. Pero mabait yun si Ma'am Rubina, nagmamap yun sa store Tapos yung anak niya nung time na yun, nung bata pa yung anak niya, pinapagtakal niya ng asukal sa warehouse. Siyempre may kasamang yaya yun na nagpapaypay. Painit kasi sa warehouse, pero nagtatakal ng asukal yun sa loob ng warehouse. Tapos nagbabager yun sa department store. Ganun niya anuhin yung mga anak niya. Si anak ni Ma'am Rubina. Hindi mo, feeling ko kasi sometimes sa dinami-dami na ng customer ko na nai-encounter, ang mga mayayabang talaga, kadalasan hindi naman lahat, pero kadalasan, yung mga naging OFW. Kadalasan. Kasi pag pupunta yan, nasa sa hardware kami, bibili na ng may small apps kami, mga appliances dun magkano ba itong yung pinaka high end nyo? Kasi sa California ganyan nandun sa California or sa Dubai kasi mahal yung alam mong pinaparamdam agad nila sa'yo na sila ay galing sa ibang bansa. Parang ganun. Kadalasan yan. Tapos pagka nalaman nila yung price, hihingi na ng discount yan. Hindi ba naka-sale to? Isip-isip ko lang, akala ko mayaman ka. Akala ko ba, tapos na naghihintay. Tapos i-Englishin ka niyan. Di ba? Pero yung mga totoong bilyonary, ito pa, si Ma'am Teresita Coson, anak ni Henry C. Medyo may pagkadimunyita, Sa bagay, wala na ako sa SM Yan, kakabahan na kami niyan pagka naririnig na namin yung helicopter. Halos lahat kasi ng SM may heliport sa taas Pag may naririnig na kami, ako, nandiyan na si Ma'am Teresita Coson.
Yun, pupunta-punta yon. Pag nakikipag-usap naman siya, okay lang. Pero pag hindi kanya talaga nagustuhan, nangunguha ng ID yun. Ayoko na makita dito sa store na to kinabukasan na. Pero syempre, hindi namin tinatanggal. Kasi mayayari kami sa dole. Hindi ka pwede magtanggal ng pag ganon-ganon. Diba? Hindi naman niya na matatandaan yung tao na yun pagbalik niya. Hindi niya naman matatandaan yung tao na yun eh. May attitude sila na pag sila ang gumawa ay aakalain mo mata pobre, pero sa kanila wala lang yun. Di ba? May kabaitan din naman. Ang pinakamabait talaga dyan si Ma'am Rubina, wala talaga ako masabi. Pinakamabait na bilyonaryo. O siya lang talaga yung nakausap ko na ganun. Si ano din pala, kaya lang hindi ko naging boss yun eh. Si Ramon Ang, napapanood ko yung mga videos nun, mukhang down to earth eh. Pero hindi ko pa siya si Ma'am Rubina lang talaga, tsaka si Ma'am Teresita Coson. Kasi mga boss ko dati eh. Yun ang, tsaka sila, hindi sila yung yung bukang bibig yung kayamanan nila. Ito pa yung sa isang napapansin ko, yung mga mayayaman o yung may pera, pag ikaw ay sales assistant, huwag kang titingin sa panglabas na anyo. Kasi minsan yung maporma yung pa walang pera eh. 'Di ba? Yung pupunta doon na pupunta sa store nyo. Ito naman, naging corporate client namin ng Toyota Manila Bay dati. So pumunta akong Toyota Manila Bay. Siyempre, maghihintay ako sa showroom doon, sa yung purchasing manager doon kami magkikita eh, sa showroom. May mga nakikita ako doon na yung magaganda yung forma, mga mukhang mayaman, pero hindi naman bumibili. Or kung bibili man, hulugan. Kinikwento din nung mismong marketing professional doon na pagkakwentuhan ko. Naku sir, ano naman yun eh, hulugan naman yung kukunin yun eh. Ang talagang may pera daw talaga, yung mga amoy isda. Kasi yun eh, talaga nagtatrabaho, o yung mga mukhang magsasaka. Mukhang magsasaka siya sa itsura, pero po siya sa probinsya daw, ang lawak ng lupain ng mga yon. Yun ang ayaw nilang kliyente. Hindi dahil sa bastos ayaw nila yun kasi wala silang commission dun eh. Alam niyo kung bakit? Cash kasi bumili yung mga yon. Yung mga galing probinsya. Siyempre, ang gusto nilang doon yung magi-installment, yung maglo-loan kasi dun may kita dun eh, dun sa hulugan eh. 'Di ba? Kaya pala sometimes may mga unit sila na hino-hold na ayaw nilang ibenta, gusto nila installment ang kunin. Ayaw nila ng cash. Pero kung sa paperahan din lang daw, ang may pera talaga yung mga mukhang magsasaka. Yung mga galing probinsya. Kadalasan. Sa SM din ganyan. Naobserbahan ko din yan. Yung mga bibili ng generator sa amin, yung mga magbubukid talaga. Na ang pera niya nakalagay sa plastic bag. Sa amin, pabor yun kung cash na bibilhin yung Kasi pagka kin-credit card kasi sa amin, may charge pa yun sa Yung si mga kababayan ko, kahit kailan hindi nagiging batayan ng pera ang porma. Napakababaw na batayan ng pera ang pagpoporma. Yes, maganda silang tingnan. Pero pag sa buying power, mas talaga, mas may potential pang bumili yung walang pakialam sa suot. Kahit nga yung kuko nga eh, yung puro lupa ang kuko eh. Bumibili ng Fortuner daw yun. Yung mga ganun tao na cash. Yung may lupa ang kuko. Kesa dun sa mga mukhang mayaman na tanong ng freebies. Yung wala bang freebies yan? Wala bang di ba? Ganyan na napapansin ko yung mga mapuporma, yun pa yung mahihilig maghihingi ng discount at freebies eh. Yan yung mga yan. Hindi ba wala bang less yan?
Pero hindi yung talagang ano, kaya never na never mong sasabihin na mahal ito. 'Di ba pag may nagtatanong, sabihin mo, mahal ito. Wag kayong magsasalita. Yun ang pinaka-offensive na sasabihin nyo sa customer. Pag may nagtanong, magkano yung ano, sir, mahal yan eh. Wag nyong gagawin yun. Nakaka-offend yun. Diba? Sabihin nyo, ano po yan? 150,000. Tapos. Kung hindi niya kaya, hindi niya bibilhin. Kasi, ano yun eh, sa totoo lang kabastusan talaga yun eh. Yung sasabihin nyo agad na, yes, alam natin mahal ano, pero sabihin nyo yung presyo. Malay mo, mukha lang mahirap yan. Diba? Pero mayaman. Madalas yan. Ako talaga pagka halimbawa, pag may nabalitaan akong ganyan na na-offend yung customer dahil ganyan ang sagutan, binaback to agency ko talaga. Or halimbawa, ginagawan ko ng paraan na mawala sa store, pinapa-reshuffle ko. Pag regular yung yung empleyado, ang ginagawa ko, pinapa-transfer ko ng iba. Ayoko nang ganun. Sagrado sa akin kasi ang customer service kahit kailan eh. Kahit sobrang brutal pa ng customer, ayoko talaga ng lumalaban. 'Di ba? Ayoko din ng bastos makipag-usap sa customer kasi yun ang yun ang dun kumukuha ng pera eh. Kapag ka nagwawala na yung customer mo at nananakit na, nandiyan naman yung guard eh. Tawagin mo lang yung guard, paalisin nyo. Yun ang doon, never na never kang lalaban sa customer. Nasuntok ka sa mukha, kailangan hindi pa rin. Kasi pag lumaban ka, tanggal ka talaga. Kahit na ikaw pa yung tama. Wala ganun talaga. Ngayon, kung mas mahal mo yung pride mo, good luck sa'yo na ipaglaban mo. Pero, bye-bye. Diba? Ganun talaga ka-unfair sa pag ikaw ay nasa mundo ng ganyan. Di bali kung sa'yo yung sa'yo yung store, pwede mong sapakin yung customer na mayabang, di ba? Pero pag ikaw ay nagtatrabaho din lang, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, ang daming mga customer na ngayon na entitled. Wala kailangan mong tiisin eh. Di ba? Sometimes nga kahit nasa marketing ako, kinukuha pa rin ako na mag-conduct ng orientation, ayoko na. Tapos kasi ako din ang babalikan nun. Sino ba nag-orient dito? Parang hindi niya na-absorb yung... Anyway, mga kababayan ko, ang bottom line dito, hindi natin alam kung anong kapasidad ng mga bawat tao. 'Di ba? Kahit na gusgusin pa yan. Kasi wala naman tayong pakialam dun eh. Unang-una, hindi naman bawal pumunta sa store mo na gusgusin ang tao. 'Di ba? Kahit na nakachinelas siya. Wala naman nagbabawal nun eh. Pumasok siya dun. Ibig sabihin, kaya siya pumasok dun, may posibilidad na bumili yun. 'Di ba? Mas pinagdududahan ko pa nga na shoplifter ang ang maporma eh. Ilang beses na kami nakahuli ng mga shoplifter na mapoporma. 'Di ba? Minsan nga puti pa, mukhang mayaman pa eh. Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.